welcome sa Tongs TV. Manood palagi at mag-subscribe na rin kayo para updated sa bawat video naming bago. Sa bawat video ay may aral kang makukuha, lalo na kung isa kang magsasaka. Gawain sa probinsya ang palagi naming content, kaya halika na sa Tongs TV. Mag-subscribe na kayo at manood palagi. Yes, good morning mga katongs. Magandang araw po. Ayan, nag-set po kami ng ano ngayon, ng water pump dito. So ayan, pero umulan ho nung isang araw, malakas. Pinagbigyan tayo nung matapos kami ano ba yan, matapos magparotoron mula nung gabi, malakas. Ayan, basang-basa nga po yung lupa pa. Pero bakit nga ba ako nagpaanda ng water pump? Dahil nagtanim po kami kahapon ng kamatis. Sinabayan namin yung kulimlim. Kaso nung nagtanim kami, tatlong dayos lang kami dito. Ayan o, ayan po, double row, tatlo. So yung iba kasi medyo alanganin yung basa ng lupa, kaya sabi ko okay lang kahit na patubig na lang ako bukas o ngayon. Yan, para pagka didiligan ko lang yung puno para kumapit yung ugat. Kasi alanganin yung basa ng iba, nakuha mo naka loob sa plastic. Ayun o, kumatis natin. Nakatatlong tudling kami kahapon. Hapon na namin tinanim dahil siyempre para malamig. So yun nga, alanganin ka ako yung basa ng ibang lupa, kaya diligan ko muna sandali ngayong maga. Tapos mamayang hapon ayun, tatanim uli kami. Then susundan ko rin ng basa para di malanta. Good news naman mga katong, sisili natin. Ang laki talaga ng tulong ng Biocosine. Ganda talaga yung Biocosine. Ang laki ng pinagbago ng nating sili. Diligan lang natin ng pampakapit. Pampakapit talaga. Matagal-tagal naman yung basa. Tingnan natin, hayaan matuyo. Iba yan, sinampahan na ng tubig. Sabayan na natin yung tubig para pwede na pala natin kunin yung kabila. Ayun, para hindi na natin patubigan. Mabilis tayo. Total kailangan mabasa lang naman yung puno. Hindi naman natin pwede, hindi naman importante mabasa lahat, basta yung puno lang. Bata pa naman yan. Pwede naman pala, para hindi na natin paraanan ng tubig yung kabila. So susunod na paraan, kabilang butas na lang. Okay, ayan nga po. Matapos ko nang basahin muna o diligin. Kasi isang butas lang ang nilagyan ko ng tubig at saka sinasabuyan ko na lang kabilaan. So ayan.
tatlong tudling lang naman yung natamnan namin dito. Bali tatlong dayos, pero 6 na tudling yan na kamatis. So mamayang hapon ulit kami magtatanim. Ngayon ang gagawin namin, magbuka kami ng tatayo na ng poste at serga. Okay, ayan mga katong, ayan nga po at umuulan. Hapon na, alas 4. So kanina nagkakabit nga po kami ng serga dito kaya ng alambre. Bigla namang umulan. Ang lakas ng hangin, tapos ang lakas ng kulog, kidlat. So ngayon nagpatila-tila tayo, tatanim tayo ng kamatis. Yan, yun o, buhay na yun. Ang ganda ng tanim natin kahapon, kamatis. Lamig. Yan nga po, nagtatayo kami ng serga tsaka ng tulos. Bigla naman kumukulog. Okay, eto yan nga po. Magandang umaga po sa inyo lahat. At dahil ayun na nga po yung ating sili. Oh, di ba? Hanggat may magagawa tayong paraan, anuhin natin, gawin natin. Huwag nating hayaan na matalo tayo ng problema. Oh, tingnan niyo po yung sili natin ngayon. Ito, di ba? Dahil ng bulaklak, oh. Ito po kasi hindi naman humahiga to 207 na kaneko. Ang alam ko sa kaneko na ito, napagtanim na ako dito, naalala ko doon sa Tumana, yung after ng bagyong Karding, na after na wash out yung mga tanim namin doon, namulot ako ng
punla punlang sili sa mga punlaan, kung mga nasira din yung mga punlaan noon, mga seedlings. Wala ang mabili mga punla. So kung ano lang, kung ano nandun, yun ang binibili ko. Naalala ko may nahalong kaneko daw na ano doon, 207. Yun nga po, itong kanekong 207 ito, mataas to, malago, tapos malalaki yung bunga. Yung matandaan nyo si Benti Boy, yung pinipitas namin na malalaking bungang sili, ganun po yun, ganito. Ayun po yun, yung kaneko. So ayan o, ganda no, ganda na rin ang damo mga katongs. Ayan, ngayon nga po pala papataba kami, pero mamayang hapon. Ang gagawin ko muna, para at least hindi na lumago yung damo dito sa puno, pabubunot ko na sa kanila. Saglit lang naman po yan. May mga makakapal na damo na sa puno, kasi pagka nagpataba tayo, hindi nakakainin na sili yan, matatalo na ng damo, tulad po ito. So ayun, yun nga po gagawin namin ngayon. Ngayon araw ay Sabado, May 10. Sa Lunes yan, botohan na. Good luck sa mga kandidatong mananalo. Ayan o. Madali lang naman nung bunutan ng damo, para lang ho at least yung pataba na ilalagay natin makuha lang ng sili. Ganda lang po. Yung sinasabi na nalalanta nun, nabuhay nga po yun. Tama yung sinasabi ni Sir Arnel. Maglalabas ng bagong ugat yun, naglabas nga ng bagong ugat. Pero yung ibang grabe na natuyo yung puno, hindi na. Kaso kuwan na lang, madalang na lang. Ayan nga po, ganda no. Papalagay na ng ano yan, ng balag. So ayan yung damo. Pagka dinamo natin yan, dahan-dahan lang. Bagay, malalim naman yung pagkatanim yan nasa ilalim yung ugat yan hindi naman, kaysa palaguin pa natin yung damo, mas mahirap ng bunutin yun. Sasama talaga yung buong lupa dyan pagka lumago na yung ugat yan. Kaya ngayon maliliit, tanggalin na natin nang makabuelo na yung dire-diretso yung ating halaman. So napagtanim na rin kami ng kamatis doon sa dulo. Wala, busy talaga tayo ngayon, busy. Naikupan tayo sa ng kaya tayo sa paparating na tag-ulan, para bagkuhan man yung ulan malalaki na yung ating halaman. Yung kamatis pa lang nagtatanim namin, pero yung ibang sili hindi pa. Ayan nakatuwa mga katong. So ito yung benepisyo ng ng dupos. Yung nilagay natin dupos, mapapansin niyo po yung sili natin lahat. Ultimo, kahit maliliit na puno, marami siyang sangang nilalabas. Ayan tingnan niyo po yung sanga niya, sunod hanggang sa taas. So yan po ang benepisyo ng dupos sa halaman. Nagpapakuha siya ng ugat at saka ng mga sanga. So okay, maganda yung ating sili. Thank you Lord. Noong una talaga takot ako kasi
parang kalahati na kako yung nalalanta, malantang tuluyan. Tamang tinamaan ng bakterya, pero yun nga. At ito naman, update tayo dito sa naka-ready natin para sa talong. Ayan o. Nung bago pumatak ang ulan, ng unang beses na patak ng ulan, niroto po ito tanghali. Yun, nasabog na rin namin dito yung chicken manure. Tapos ni-stable. Ngayon, nung hapon umulan ng malakas, talagang basang-basayan. Sinabayan namin ng bomba ng binomba namin ng Biocosine. Yung kalahating kilong Biocosine na nilusaw namin, binomba namin dito. Pero 4 na haragang power spray lang naubos namin dito. Yun naman kasi nakaturit yung dito niya. So yung 4 na karga na yung kalahating kilo na imbis na 200 liters, ginawa kong 100 liters. Kasi ibobomba naman ng walang halaman pa, okay lang na matapang. After kong magbomba, bigla na naman bumuhos ang ulan. Yun, tamang-tama nun, bumabang tuluyan sa ilalim ng lupa yung gamot. So yan, ganoon ang mangyari dyan. Bukas or sa makalawa, pwede ko nang haluin to. Ibibilingin ko gamit ang disco. Bibilingin natin ng kanya ng gamit ang disco. Okay, ito naman, pakita ko po sa inyo yung tinanim natin kamatis dito. Yan, itanim na natin yung kamatis dito. Bali yung kwento 30 tray po yung kamatis, kaya lang may natitira pang 5 tray. So yung isang tudling na yan sa gilid, isang tudling lang po kamatis yan. Dito sa 3 feet na plastic mulch, double row po ang ginawa ko dyan. Ayan. Bali pangatlong araw na po na itanim to yung kamatis. Basta yung unang baksak ng ulan, tapos yung kinabukasan, yun, nagtanim na kami. Yan. Bali 7 tudling na double row ang nataniman ng kamatis, at saka isang single. Pero mahaba po yan. Sampak na ito. Tama. Ayan nga po mga katongs, nagdadamo tayo sa puno ng sili. Sinadamuan natin yung puno para patabaan natin mamaya, hindi siya mapon ng damo. Pagka minute bobombahin ko na yun ng basta.
Uod. May uod na. Spray ako. Nagpa-spray ako kay Bato kagabi. Lanet at saka Magnum. Patay pala. Adalang lang pala yung hulipin dito. Kala ko nung una halos lahat ng hulipin. Pinakaba tayo na sili. Buti na lang naagapan. Iba talaga ang maagap. Biglang pansya bulas. Ganda talaga yung bayo ko sa akin. Para siyang magic. Magic niya ang halaman na gumanda. Sino ba to? Si Dingdong, si Abo. Pinagtutulong-tulungan namin. Inisi yung puno nito. Tama man tanghali. Pataba. Mamayang hapon. Rodin. Basta Rodin, oh. Ito nga din eh, oh. Ay.
Ang init mga katong. So yan, tanghali na nga po. So pahinga muna tayo. Ganda ng daan, no? Pero tataniman ko pa rin to, yung kabiyak. Tapos ito yung kabiyak din. Medyo pan na yung ano, may tibay na sa init yung sili natin. Hindi ka mukha dati. Ano, papataba kami mamaya pag dumating si Paring Jay. So ito na lang yung dadamuhin namin. Wala na ito. 6 na tudling lang naman to. Okay, ayan nga po mga katong. Didilib tayo dito sa kamatis. Dinidiligan natin para dire-diretso ang kanyang bulas. Hapon na nga po, bali ito. Nayayari na nila yung damuhin doon sa sili. Nagpabili na rin ako ng pataba kanina kay Paring Jay, so nakabili na. Bukas maga-maga natin katatabaan yan. Pangko na po ito, pangatlong araw yung kamatis. Diretso sana. Isang butas lang pinapapasukan, pinararaanan kong tubig. Tapos pagkayari kong sabuyan, yung pinatutuyuan ko rin kasi hindi pwedeng makakunisili. Ay yung kamatis mababad. Pagka ganyang bata mahina sa tubig yan. So ganyan ginagawa ko. Papauuin din natin yung tubig. Pagka nilipat natin yung hose, tuyo na rin yan. So yun, kabilang ko nung dinidiligan yan. At importante mabasa lang yung puno. Basa pa naman yung lupa niya, kaya lang ibabaw siyempre sa init kasi ng panahon, kaya madali natuyo yung ibabaw niyan. Kaya ito binabasa natin. Okay po mga katongs, at tapos lang ha po. Ayan, tapos ko lang basain muna. So ayun sila bato, pinantay na yung makina. At may tira sila kanina nung naghulip. Siguro ikuan lang na natin, tatabi natin. Masali may mamatay pa, panghuhulip natin. Pero tingin ko sa 3 araw na lumipas na yan, wala na. Kasi yung sili pero hindi naman mawawalan pa yan, kaya meron at meron din yan kahit pa paano. Pagka may 2 tray pang buo doon, siguro ipapatanim pa ako kahit isang tudling or kabiyak. Siguro mga kabiyak na lang doon sa may pagitan din ng ampalaya at saka ayan, gabi na nga po. So
So natapos din nilang damuhan yung sili. Bukas pataba kami. Okay yung kwan dito. Maganda naman yung bulas ng kamatis. Dire-diretso.